Ang ibabahagi po natin na kwento sa inyo ay hango sa totoong buhay at padala po ito ni Al na tubong Samar. Nangyari po ito taon ng 1965. Isang araw, habang abala sa pagtitinda ang aking mga magulang dito mismo sa tapat ng aming bahay, merong isang matandang lalaki at matandang babae ang lumapit sa aking nanay. Ang wika nito sa aking magulang. Magandang araw po. Kami ho sana hihingi lang ng kaunting makakain. Baka ho pwede ninyong paunlakan ang hinihingi namin. Ang wika daw nito. Ang sagot naman dito ng aking tatay. Sige po, pasok lang po kayo. Pili lang ho kayo ng gusto nyo po rito. Wala ho itong bayad. Sa mga katulad nyo po, dapat po ay hindi na pinagbabayad. Maraming salamat, iho. Halika na, kumuha tayo ng pagkain at pinahintulutan na tayo ng may-ari. Wika ng lalaki doon sa kasama niyang babaeng matanda. Paglapit ng mga ito kay nanay at tatay, agad nila itong pinagbalutan ng makakain. Nagpasalamat naman ang mga ito at saka umalis na. Kinahapunan, napag-usapan ni nanay at tatay yung dalawang matanda na ito. Siya nga pala, Commander. Ang pangalan ng aking nanay at tatay ay itago mo na lang sa Fredo at Susan. Ang wika ng aking ama sa aking ina. Susan? O ano? Naalala mo ba yung dalawang matanda kanina? Yung nanghingi ng makakain? Oo naman, bakit? Anong meron dun? Alam mo hindi ko alam sa sarili ko kung bakit pinagbigyan ko sila sa kanilang kahilingan sa akin. Ay nako, wala yun. Natural lang sa tao ang tumulong. Oo nga pero talagang para sa akin, iba ang dating ng dalawang matandang ito. Bukod sa nakakaawa, para bang meron silang kakayahan na hipnotismo ang isang tao para sumunod sa kanilang mga kagustuhan. Ayan ka na naman. Ay nako ka talaga, Fredo. Hanggang ngayon ba naniniwala ka pa sa mga ganyan? Bakit naman hindi? Anong taon pa lang At saka, sa aking palagay dito sa nalipatan natin, mukhang maraming mga ganyan. Hayaan mo na nga, huwag ka nag-iisip ng ganyan. Alam mo, pag nag-iisip ka ng ganyan, babagsak lang ang ating negosyo. Sa bagay, tama ka. Ang sabihin mo, Fredo, sa unang pagkakataon, doon ka lang nagbigay sa mga pulube, hindi ba? So ngayon hindi ka makapaniwala na tumulong ka sa tao. Maaaring isa na rin yun, Susan. Nay? Tay? Ano pong pinag-uusapan po ninyo? Yung dalawang matanda po ba kanina? Al, anak. Ayan ka pala. Halika nga rito. Saan ka ba nanggaling? Tay, kanina pa po ako dito. Nakikinig lang po ako sa pinag-uusapan po ninyo. At saka po yung dalawang matanda po kaninang umaga, nakita ko na po yun habang naglalaro po kami sa labas. Nilapitan nga po ako nun at tinatanong kung saan ako pwedeng humingi ng pagkain. Tinuro ko po yung bahay po natin. Talaga? Ito talagang anak ko, napakabait. Sana anak balang araw, manahin mo ng maayos ang ating negosyo para habang dumadami ang ating lahi, hindi tayo maghihirap. Opo, Tay. Kinabukasan ng umaga, bandang 7:00 pa lang yun, dumating muli yung dalawang matanda at humihingi ng makakain. Ito namang aking ama, nang dahil sa natulungan niya na ito ng unang beses pa lamang, binigyan niya uli sa ikalawang pagkakataon. Kaya nga lang, medyo kakaiba na ang gusto nilang hingin na pagkain. Ang wika nung matandang lalaki kay tatay. Iho, maraming salamat sa ibinigay mo, pero baka pwede namang makahingi ng kahit hilaw na karne. Kami na ng asawa ko ang magluluto rito.
Lolo, pasensya na po kayo dahil nailuto na ho kasi namin at saka nga ho namin inilalagay dito sa harapan ng aming bahay para may mga dadaan na bibili. Ganun ba? Bukas, babalik kami. Baka naman pwedeng yung hilaw na karne na lang ang ibigay mo sa amin. Habang nag-uusap sila, ito namang aming tagaluto na si Aling Lolita. Sobrang lakas ng pagtatadtad niya doon sa kusina. Ang kusina kasi namin at ang kainan halos magkatabi lang. Ang pagitan lang nito ay isang manipis na kortina lang. Nang dahil doon, mukhang narinig nung matandang lalaki na may nagtatadtad ng karne doon sa loob ng aming kusina. Naamoy ko iyo. Merong hilaw na karne doon. Baka pwedeng yun na lang ang ibigay mo sa amin. Bango ah. Pasensya na po kayo, Lolo. Yun po kasing hinihiwa ng aming tagaluto ay order po yun. Hindi po talaga namin pwedeng ibigay ho sa inyo yun. Ganun ba? Sige. Maraming salamat dito sa pagkain, iho. Pagpalain ka nawa ng Diyos. Maraming salamat po, Lolo. Mag-iingat po kayo pag uwi po ninyo. Walang anuman. Sa araw-araw na dumadaan, palagi na lang binibigyan ng aking ama itong dalawang matanda. Pero hindi sila binibigyan ng hilaw na karne. Dahil syempre naman, pag binigyan sila ng hilaw na karne, syempre malulugi na kami. Nang dahil doon, sa isang linggong sunod-sunod na pagpunta nila sa bahay, medyo nagagalit na yung mag-asawang matanda. Ang sabi naman dito ng aking nanay, Lolo, Lola, alam niyo po, hindi namin pwedeng ibigay sa inyo yung hilaw na karne kasi po malulugi ang aming negosyo. Humihingi na nga lang ho kayo pa itong galit. Kung sa iba nga ho kayo lalapit, baka ho hindi kayo bigyan araw-araw ng inyong makakain. At saka po, hindi naman namin kayo kilala. Pag humapit dito ang isang tao, binibigyan na lang po namin dahil hindi naman po kami madadamot. Ang sabi daw ni nanay. Sumagot naman dito yung matandang babae. Ang sabi, ganun ba? Ayos lang yun, iha. Halika na, umuwi na tayo. Wala tayong magagawa kung ang ibibigay nila sa atin ay mga lutong pagkain. Sige, tara na. Pasensya na ho kayo ha. Kinagabihan, bandang alas 11:30, hindi makatulog ang aking tatay dahil meron daw siyang naririnig na nag-iikot sa aming bahay. Dagdag pa ni tatay, tumatapat daw yun sa aming pintuan at kinakalabog ng malakas yung pinto. Nang dahil dun, lumabas si tatay at gulat na gulat siya. Mayroon siyang nakita na karne doon sa tapat ng pintuan namin. Nakalagay ito sa sako at halatang bagong hiwa pa. Iniisip ni tatay, sino kaya ang naglagay nun doon? Hindi pa naman oras ng pagdi-deliver ngayon dahil nga gabi pa. At saka, yung mga taga-deliver namin ng karne dito, madaling araw sila nagdadala sa amin. At hindi lang yun, nagpapabayad sila at meron silang gamit na sasakyan. Nang dahil doon, pinagtatakahan ni tatay kung sino ba ang nagdala nito. Malabong yung mga taga-deliver namin dahil malaking kaimposiblihan na hindi nila kami siningil. Kinuha ni tatay yung mga karne at tinawag si nanay. Susan! Ano ba, Fredo? Matulog ka na nga. Susan, halika tignan mo yung nasa kusina. Ano ba yun? Pagsama doon ng aking nanay, nakita niya kalahating sako na karne na mga tinadtad. Saan galing yan, Fredo? Hindi ko nga alam eh. Basta, paglabas ko ng pinto, nakita ko na lang yan. Kaaga naman mag-deliver ng mga yun.
Di ko nga alam eh. Inilagay ni nanay at tatay doon sa malamig na lugar upang hindi masyadong masira yung mga karne na ito. Kinabukasan, magang-maga, bandang 4:30 ng madaling araw, dumating na ang aming tagaluto na si Aling Lolita. Hindi naman ito nanggigising sa bahay pagpapasok siya dahil meron itong sariling susi papunta doon sa kanyang lutuan. Pero sa pagkakataon na ito, yung mga karne na dapat na iluto ni Aling Lolita, hindi niya ito iniluto hanggang sa magising na si tatay at nanay at kinausap ito ni Aling Lolita. Ang wika sa kanila ni Aling Lolita, bakit daw yung karne na dapat nitong lutuin ay kakaiba ang laman. Iba daw kasi ang hulma ng laman nito, para daw kasing hindi karne ng baboy. Ang sabi naman ng aking ina at ama, idiniliber daw ito ng mga tao na hindi nila nakilala. Basta ibinaba na lang daw ito sa aming pintuan at umalis na. Nang dahil dun, ang sabi naman ni Aling Lolita, mahirap daw itong lutuin, baka mamaya karne daw ito ng tao. Baka kung mapano pa yung kakain. At hindi lang yun, kung sakali daw, baka sila ay ikulong pag sa oras na laman ng mga kakain na karne ng tao ang kanilang ibinebenta. Napagdesisyonan ni tatay at nanay na huwag na lang ito lutuin. At sa araw na ito, hindi kami nagbukas ng aming maliit na karinderya. Bandang alas 7 ng umaga, kagaya ng dati, muling dumating yung dalawang matanda at humihingi ito ng hilaw na karne. Ang agad na sinabi nito kay tatay, Magandang araw, iho. Iha, siguro naman ngayon ay bibigyan niyo na kami ng hilaw na karne. Ikinalulungkot ko pong sabihin, Lolo, hindi po kasi kami nakapagluto ngayon. Yun nga ang maganda. Ang ibig ba sabihin niyan purong hilaw pa yung mga karne nyo ngayon. Baka naman pwede, iho, na bigyan mo kami kahit ngayon lang. Pasensya na ho kayo, Lolo. Hindi ho talaga pwede. Baka mapano pa kayo. Alam mo, iho, natitikman ko yung luto mo araw-araw pero parang may kulang Baka naman gusto mong tanggapin itong ibibigay ko sa iyo upang madagdagan yung sarap ng niluluto mo. Ano po ba yan, tatang? Eto, kunin mo. Ito ay langis. Ang langis na ito ay makakadagdag ng sarap sa iyong mga putahe. Kinuha ni tatay yung langis na ibinibigay nung matandang lalaki. Tapos nun ay umalis na. Susan, o ano na naman, Predo? May ibinigay yung matanda sa akin langis daw. Ang sabi niya nakakapagpasarap daw ito sa mga bawat lulutuin natin dito. Ay nako, Predo, yung langis para lang yan sa panghihilot, hindi para sa pagkain. Ano ka ba? Lagay mo na nga dun yan. Sige. Kinabukasan, nung magluluto na ang aming tagaluto na si Aling Lolita, napansin niya yung langis na nakapatong doon sa dasalan. Ang sabi niya kay tatay at nanay, pwede daw bang mahiram yun dahil medyo sumasakit yung kanyang likod. Ipinahiram naman ito ni tatay at nanay, pero hindi alam ni Aling Lolita kung bakit para bang may nag-uutos sa kanya na yung niluluto niya ay patakan ng langis galing doon sa bote na yun. Nung makaluto na si Aling Lolita, agad niya hinarap kay nanay at tatay yung mga niluluto niya. Ganon kasi palagi ang nangyayari, Commander. Ipatitikim muna kay nanay at tatay kung ayos ba yung luto ni Aling Lolita. Sa unang pagkakataon, ngayon palang natikman ni tatay yung ganon kasarap na luto ni Aling Lolita. Kaya ang tanong ni tatay dito,
parang kakaiba yung luto niya ngayon. Kung gaano kasarap daw yung luto noon ni Aling Lolita, mas lalo daw itong sumarap. Tinatanong naman ni tatay kung ano bang ginawa ni Aling Lolita, kung nagbago ba ito ng timpla. Wala naman daw siyang binago, pero nilagyan niya raw ito ng langis na hiniram niya kanina. Kung ganun, totoo pala yung sinasabi ng matandang lalaki na talaga namang lalong sasarap ang kanilang lulutuin sa oras mapatakan ito ng langis na galing sa kanya. Simula nung araw na yun ay hindi na nagpakita yung dalawang matanda, pero katakataka naman na talagang dumagsa ang mga kumakain sa aming karinderya. Nainggit tuloy yung mga katabi naming karinderya dahil sa kanila wala nang kumakain. Isang linggo pa ang lumipas. Napansin ni tatay parang walang deliver nung madaling araw. Kaya ang sabi ni tatay kay nanay na ipaluto na lang kay Aling Lolita yung isang sako na idinala doon dati. Ito yung laman ng karne na hindi nila niluluto hanggang ngayon, pero niluto ito ni Aling Lolita. Nung maluto na ito, kung titignan mo yung karne ay para bang karne ito ng baboy. Habang kumakain yung mga tao, talaga namang sarap na sarap sila sa mga kinakain nila. Yung iba nga nag-aagawan pa dahil nauubos na yung niluto ni Aling Lolita. Ang sabi pa nung isa, "Ale, ang sarap naman ho ng luto nyo. Ano ho bang klaseng recipe ang nilalagay nyo rito? Baka naman ho pwede kong malaman nang maluto ko rin at nang maipakain ko sa amo kong masungit." Ang sabi daw nung lalaki. Ang sagot naman dito ni Aling Lolita, ang kanya daw recipe sa pagluluto ay hindi dapat malaman ng iba. Baka daw kasi mamaya tapatan yung negosyo ng aking tatay at sila na ang lumakas. Di ang ibig sabihin nito, hindi na kami kikita. Meron pang mga customer na sobrang curious. Tanong sila ng tanong. Pilit nilang inaalam kung ano ba ang sikreto ni Aling Lolita sa pagluluto nito. Hanggang sa hindi sinasagot ni Aling Lolita yung mga tanong ng mga ito. Kaya yung iba, nagagalit na. Napansin ni tatay na parang yung mga iba niyang customer ay nag-iba na. Sa madaling sabi, yung customer ni tatay noon ay hindi na kumakain dito sa karinderya namin ngayon. Marami pa rin namang kumakain sa amin, pero iba't ibang mukha na ang mga ito. Hanggang sa isang araw, may isang lalaki na kumain sa aming karinderya. Ang bati nito kay tatay, "Magandang araw po. Ngayon lang po ako kakain dito sa inyong karinderya. Balita ko po kasi masarap daw ang mga niluluto dito. Baka naman ho pwede nyo akong bigyan ng isang kahit anong putahe po ninyo, basta sa tingin nyo na masasarapan ako." Nagbigay dito si Aling Lolita. Unang subo pa lang nung lalaki, talaga namang makikita mo sa mukha niya na siya ay nasisiyahan sa kanyang kinakain. Hanggang sa nag-request ito ng kalamansi. Binigyan naman ni Aling Lolita ng kalamansi yung lalaki, pero wala namang nagbago sa pagkain, mas lalo daw itong sumarap. Ang tanong pa nung lalaki ganito, "Aling Lolita, kaya po ako napunta rito dahil gusto kong mapatunayan kung talaga bang masarap yung niluluto dito. Yung kapitbahay kasi namin na namatay, ang sabi dito raw siya huling kumain. Talaga namang napakasarap daw ng mga pagkain dito, pero hindi ako naniniwala na dahil sa pagkain dito kaya namatay yung kapitbahay namin." Nung marinig ito ni tatay, agad naman siyang sumagot, Pasensya na ho ang ibig niyo bang sabihin na yung pagkain namin dito ay nakakamatay? Ano? Ibig sabihin nyo nilalagyan namin ng lason yung pagkain namin?" Ay hindi naman ho sa ganun, kuya. Ang sinasabi ko po ay hindi ako naniniwala na dahil sa pagkain po ninyo kaya namatay yung kapitbahay namin. Kaya nga ho ako pumunta rito. Kung alam ko pong may lason, bakit ho ako kakain dito?
Kinagabihan, Commander, kinuha ni tatay yung pinaglalagyan nila ng pera. Binilang ni tatay at nanay yung pera kung gaano na ba kadami ito. Gulat na gulat kami dahil talaga namang biglang lumaki yung kita namin. Sa loob lang ng isang linggo, talagang nabawi na namin yung puhunan at higit-higit pa. Hindi lang doble, triple pa at labas pa dito yung sweldo ni Aling Lolita. Nang dahil doon, napaisip si tatay. Gusto niyang hanapin yung dalawang matanda upang magpasalamat. Sa aming pagtulog, bigla na lang uli nagising ang aking tatay. Nakikita niya raw kasi yung matandang lalaki na nagbigay ng langis. Tinatawag daw siya nito. Lumabas si tatay ng pintuan at doon niya nakita. Nakatayo dito yung matandang lalaki. Ang wika daw ni tatay sa matanda na ito, "Lolo, kayo ho ba yan?" "Ah, kayo nga. Buti ho at napasyal kayo uli. Pasok ho kayo sa aming bahay." "Hindi na, iho. Kaya ako naririto ngayon upang humingi ng bayad sa iyo." "Ho? Anong bayad ho yun? At saka wala naman ho kaming utang sa inyo, tatang." "Iho, baka nakakalimutan mo na ang iyong karinderya ay lumakas ng dahil sa akin. Yung ibinigay kong langis, yan ay kumpletong sangkap na may pangpasarap upang maakit ang inyong mga customer na kumain dito. Asa na ang bayad ko, iho?" "Lolo naman anong bayad ho ba ang sinasabi po ninyo nang dahil ho ba sa langis? Ay wala naman ho tayong pinag-uusapan tungkol ho sa ganyan." Kung ayaw mo akong bayaran, pwes, ikaw na lang ang bibigyan ko nang hindi mo malilimutan. Ito, meron akong dalang isang sakong karne. Hindi ba yung una niluto mo na? Natikman ko pa nga Napakasarap." Oo, tatang, nailuto na po namin." "Eto, kunin mo. Iluto nyo ito bukas at darating ako't manghihingi ng makakain." Sige ho, maraming salamat ho." Kinabukasan, magang-maga, nagluto na uli si Aling Lolita at dumagsa na naman ang mga customer. Tanong ng tanong yung mga customer kung ano ba talaga ang sekreto ni Aling Lolita. Ganun pa man, yung karne na kanilang kinakain ay hindi nila nahahalata na hindi pala ito karne ng baboy o manok. Basta diretso lang sila sa pagkain at nasisiyahan kada subo. Isang linggo pa ang lumipas, Commander. Ito na ang malaking problema dahil ang aking nanay bigla na lamang sumakit ang kaniyang tiyan. Maging si tatay, ako at si Aling Lolita. Pinagtatakahan namin sa sarili namin kung paano ba nangyari yun. Wala naman kasi kaming ibang kinakain bukod doon sa luto ni Aling Lolita. Tinawag ni tatay ang kanyang kapatid at dinala kami sa ospital. Nung makita ng doktor ang aming sakit sa tiyan, ang sabi niya, mayroon daw mga parang maliliit na mga kimoy-kibot sa aming tiyan. Hindi naman nila ito basta maalis daw dahil yung ganitong bagay ay hindi rin basta nakikita ng kanilang mga gamit. Bali magpapakita lang daw ito saglit sa aming tiyan tapos bigla itong mawawala. Nang dahil dito ay napaisip na namang muli si tatay. Iniisip ni tatay na baka yung matanda na yon ang may kasalanan. At hindi lang iyon, Commander. Nang dahil sa meron kaming nararamdaman sa aming mga katawan, hindi na muli kaming nagbukas ng aming karinderya. Merong mga dumarating na tao, yung iba naghahanap ng makakain, at yung iba hinahanap si tatay at nanay. At kung iisipin mo ng una, para bang mga simpleng tao lang sila na gustong kumain ng luto ni Aling Lolita. Pero yung ibang taong naghahanap kay nanay at tatay, mga pulis pala ito at gustong imbestigahan ang aming karinderya dahil meron daw silang mga natanggap na reklamo
na may nakain sila dito sa aming karinderya. Tapos nun, sumakit ang tiyan at mga nagsigsimatay na. Yun ding araw na yon ay nawala yung sakit ng tiyan naming lahat. Hanggang sa hinarap na ni tatay yung mga pulis na mag-iimbestiga. Magandang araw po. Ako po ay pulis po dito. Ako po ay napag-utusan upang imbestigahan ang inyong karinderya. May mga reklamo ho kasi na pag kumain daw dito, bigla na lang mamamatay yung mga tao. Ho? Ano hong nangyayari? Bakit ho? Tila pinagbibintangan ninyo, sir, ang aming karinderya. Hindi naman ho sa ganun. Kaya nga ho kami mag-iimbestiga upang malaman ang totoo. Sige ho, sir. Pumasok po kayo. Hinayaan namin yung pulis na mag-imbestiga. Lahat ng gamit namin doon, ginalugad nila at may kasama pa silang doktor ata yun. Lahat ng mga ginagamit ni Aling Lolita ay tinignan. Nagtetest din sila kung totoo ba na merong lason ang aming mga pagkain na ibinebenta. Sa kabutihang palad, wala silang nakitang butas sa amin. Pinagtesting pa nila si Aling Lolita na magluto upang makita nila kung ano ba talaga ang niluluto namin. Nung makaluto si Aling Lolita, agad ito tinikman ni tatay, at nung matikman ni tatay, tinikman din ito ng mga nag-iimbestiga. Talaga namang hangang-hanga sila sa luto ni Aling Lolita. Sa buong buhay daw kasi nila, ngayon lang sila nakatikim ng ganon na kasarap na pagkain. Kinagabihan, Commander, eto na naman yung dalawang matanda. Humihingi ito ng pera, pinakabayad daw sa langis na ibinigay nila. Ang wika ng mga ito kay tatay, Fredo, baka naman pwedeng pagbuksan mo ako ng pinto. Kailangan ko lang eh. Pagbukas ni tatay, agad na tumambad sa kanya yung sako na halata mong may laman. Kaya ang sabi dito ni tatay, Lola, gabing-gabi na. Ano ho ba yung laman yan? Ito lang naman, Fredo, ay ibibigay ko sa iyo. Ganun ho ba? Sige ho, ipasok niyo po dito yan. Pinapasok ni tatay sa loob ng aming bahay yung mag-asawang matanda. Kitang-kita sa kanilang mga itsura na tila ba ngayon lang sila nakapasok sa ganong bahay. Banggit pa nung matandang babae, "Ang ganda naman ng bahay nyo. Ngayon lang ako nakapasok dito. Iba na talaga ang yumayaman. Marami na kasing customer, hindi ba, Fredo?" Oo, Lola. Ano ho ba talaga ang sadya niyo po rito sa aming bahay gabing-gabi na napasugod po kayo rito? Ang sadya namin dito, Fredo, upang kumuha ng bayad. Kailangan lang namin para makauwi na kami sa aming probinsya. Ang ibig niyo bang sabihin, Lolo, hindi ho kayo taga rito sa amin? Ganun na nga, Fredo. Kaya kung maaari ay bigyan mo kami kahit kalahating bayad. Para hindi na humaba ang usapan, binigyan sila ni tatay ng pera. Tapos nun, iniwan nila yung dala nilang sako na merong laman. At meron uli ito na binigay na langis. Sa pagkakataon na ito, Commander, ay hindi lang ito maliit na bote. Nakalagay na ito sa bote ng gin at talaga namang napakarami. Sa isip-isip ni tatay, matagal bago maubos ito. Kada kasi magluluto ng isang putahe si Aling Lolita, isang patak lang dito ang ginagamit namin. Pag-alis nung matanda, kinabukasan, siyempre nariyan na naman yung mga kumakain. Ang banggit ni Aling Lolita sa amin ganito, "Tata Fredo, Nana Susan, kung pwede lang ho sana pagkatapos ng araw na to, magpapaalam na po ako. Kailangan ko na po kasing umuwi sa amin." "Bakit naman, Lolita? Saan ka naman pupunta? Wala ka namang trabaho doon sa inyo," sagot ni nanay. Sinabi naman ni tatay na kung gusto niyang umuwi ay hindi naman namin siya pipigilan. At saka karapatan niya yon at nagpapaalam naman siya ng maayos.
Naisip din kasi ni tatay na baka pagod na itong magluto at hirap na siya sa pagbangon tuwing madaling araw. Aling Lolita, kung gusto mong umuwi, wala namang problema. Basta yung ginagamit natin, dyan lang yun ha. Wala kang dapat na pagsasabihan yan at tayo lang ang nakakaalam. Sige po, wala pong problema. Nung umalis si Aling Lolita, hindi na kami kumuha ng muling magluluto. Pero, ganun pa man, dumadagsa pa rin ang mga tao. Kahit si tatay at nanay na ang nagluluto, talaga namang napakasarap ng niluluto na ito. Hanggang sa isang araw, totoo ang sinasabi ng iba na merong darating at darating na tao upang maibunyag ang tinatago mong sekreto. May dumating na isang matandang babae. Umorder ito ng pagkain at nang iabot ni tatay dito yung order niya, pinaupo si tatay sa harapan niya at kinausap siya. Ang sabi nung matanda, "Magandang araw sa iyo, Fredo. Ikaw ba ang may-ari dito?" Oo, ano ho bang kailangan po nila? Meron po ba akong may paglilingkod po sa inyo? Marami kang pwedeng ipaglingkod sa akin, Fredo. Maaaring hindi mo alam ang nangyayari, kaya mo ipinagpapatuloy ang iyong mga ginagawa araw-araw. Fredo, ikaw ay ginamit ng isang aswang na mangkukulam na merong gamit na isang langis at may ritual. Hindi ba, Fredo? Sa tuwing magluluto kayo ay pinapatakan ninyo ng langis galing sa dalawang matandang babae ang inyong niluluto. Sandali ho, Manang. Paano nyo pong nalaman ho yun? Hindi na importante ito, Fredo. Kaya ako naririto upang bigyan ka ng babala. Dahil ang mga taong kumakain dito, halos karamihan sa kanila ay binabawian ng buhay. At ang iba, hindi man namamatay pero bigla na lamang silang nawawala sa kanilang mga pamilya. Ang ibig sabihin nito, Fredo, yung langis na nilalagay mo rito ay merong kakayahan upang gawing isang aswang ang isang tao na makakakain ng inyong mga binebenta. Ngayon, Fredo, binabalaan kita. Pag sa oras na hindi mo itinigil itong ginagawa ninyo, lahat kayo ay mamamatay. Hindi lingid sa aking kaalaman, Fredo, na ang inyong niluluto ay tinitikman ninyo, hindi ba? Kayo ang unang mamamatay o magiging aswang. Itigil mo na ito, Fredo. Hindi natutuwa ang mga taong nakakaalam ng inyong sikreto. Lola, baka naman ho pwedeng doon natin pag-usapan sa loob ng bahay namin yung mga ganyan. Hindi, Fredo, hindi. Kailangan marinig ng mga tao dito ngayon ang inyong pinaggagawa. Lahat ng mga naririto, makinig kayo sa akin. Yang inyong pagkain ay isuka ninyo at itapon ninyo kung ayaw ninyong maging aswang kayo. Ang mag-asawang Fredo at Susan ay walang kinalaman dito. Biktima lang din sila ng dalawang matandang mangkukulam na aswang. Itapon nyo yan, mga kababayan, kung gusto nyo pang mabuhay o ayaw ninyong maging aswang. Matapos sabihin ito ng matanda ay naging mukha siyang katawa-tawa sa mga tao doon. Banggit pa ng isang lasing, "Ay, ikaw matanda ka. Anong sinasabi mo, aswang? Maaaring may aswang dito sa probinsya namin. Pero itong mag-asawang Susan at Fredo, hindi ako naniniwala sa iyo. Hoy, ikaw matanda ka. Ang tagal-tagal ko nang kumakain dito. Ni minsan ay wala akong naramdaman sa katawan ko. Lumayas ka na nga ditong matanda ka. Baka mamaya tamaan ka lang sa akin, naninira ka pa ng tao. Alam mo, kung ikaw ay merong negosyo, doon ka na lang. Huwag mo nang sinisiraan yung negosyo na mag-asawang ito. Lumayas ka na nga." Kayong bahala. Kung hindi kayo naniniwala sa akin, bahala kayo sa buhay nyo.
Pero ito ang tandaan ninyo, ang mag-asawa na ito ay mamamatay. At kung hindi man sila mamamatay ay bigla na lang silang magiging aswang. Itanim nyo yan sa isip nyo mga kababayan. Ako ay walang karinderya. Ako ay simpleng tao lang na namumuhay. Kaya lang pag meron akong nakikitang hindi maganda, ito ay aking sinasaway para wala ng tao na madamay. Lola, kagaya ho ng sinabi po ni Mamang Lasing, matagal na siya dito na kumakain, wala naman siyang nararamdaman. Umalis na ho kayo, Lola. Nakakasira ho kayo ng negosyo namin. Kayo ang bahala. Nang dahil sa lumabas na katawa-tawa yung matanda, yung mga tao naman na kumakain, diretso pa rin sa pagkain. Animoy hindi nila mapigilan yung sarap ng kanilang pagkain. Kinagabihan nito, gulat na gulat kaming lahat dahil kumakatok sa aming bahay si Manang Lolita. Pinagbuksan ito ng bahay ni tatay. Nagulat kami dahil ang itsura ni Aling Lolita iba na. Kung dati medyo may katandaan na siya, medyo kulubot na kasi yung itsura noon ni Aling Lolita, pero sa pagkakataon na ito mas lalo pa siyang kumulubot na kung iisipin natin ay para bang nasa 100 taon na ang kanyang itsura. Ang bati sa kanya ni tatay, "Oh, Aling Lolita, ikaw ba yan? Ano nangyari sa'yo? Bakit ka nagkaganyan?" Ang sabi ni tatay. Ang sagot naman ito, "Tata Fredo, hindi ko ho alam kung anong nangyayari sa akin eh. Basta bigla lang ako nagaganito at saka tignan niyo po yung likod ko." Pagtingin dito ni tatay sa kanyang likuran, meron doon nakatubo na parabang isang laman na matigas. Parang ganun sa tenga natin ang lambot at tigas na nagsama doon sa tumubo sa kanyang likuran. Aling Lolita, saan niyo ho nakuha ito? Hindi ko po alam, Tata Fredo. Basta bigla na lang po ako nagkaganyan tuwing gabi. Tata Fredo, andyan pa ho ba yung langis? O naririto pa, anong gagawin mo dun? Pwede ho bang mahiram? Pag-abot ni tatay kay Aling Lolita, agad niya itong binagsak at nabasag ito. Teka, Aling Lolita, anong ginawa mo? Bakit mo binasag? Tata Fredo, patawarin mo ako pero sa aking palagay ito ang may dahilan kaya ako nagkaganito. Lintik naman, Aling Lolita. Abay, katagal mo nang nagluluto rito. Ngayon mo pa naisip yan. Pasensya na, Tata Fredo. Wala na akong ibang magagawa. Ayoko lang na may matulad sa akin. Maging kayo, kumakain kayo ng luto ko nun eh. Baka isang araw maging ganito na rin kayo. Ay nako, pumasok ka nga rito sa bahay. Pagpasok ni Aling Lolita, napansin niya ang aking nanay na nakaupo doon sa sopa. Nana Susan. Oh, Aling Lolita, kamusta ka naman? Teka, ba't ganyan yung mukha mo? Agad sinagot ni tatay, si nanay. Ang sabi niya, "Susan, kaya nagkaganyan si Aling Lolita dahil ang bintang niya yung langis na ibinigay ng dalawang matanda. Katunayan nga niyan yung langis natin na natitira pa ay binasag na niya." Bakit mo naman binasag, Aling Lolita? Hindi ba yun ang nagbibigay sa atin ng swerte? Pasensya na po kayo pero kailangan ko po itong gawin, sagot ni Aling Lolita. Medyo may kaunting galit sa aking nanay pero ganun pa man, nang dahil sa langis lang yun, binaliwala na lang nila ito. Pero ang talagang pinagtatakahan namin, bakit biglang naging ganon si Aling Lolita? Hindi nagtagal, Commander. Nung mga oras na ito, may kumakatok na namang muli sa aming pintuan. Nung pagbukas dito ni tatay, nagulat siya dahil ang andoon yung dalawang mag-asawang matanda na nagbigay sa amin ng langis. Pero iba na ang itsura ng dalawang ito dahil hindi sila normal at nakakatakot yung kanilang mga itsura. Ang bati nito kay tatay,
Magandang gabi, Fredo. Ngayon ipapakita ko na sa iyo ang katotohanan. Pwede ba kaming pumasok sa bahay mo? Sandali ho, Lolo. Lola, paano ko po kayo papapasukin? Ganyan ho ang itsura ninyo. Fredo, hindi mo ba kami papapasukin? O kami mismo ang papasok sa bahay mo? Walang nagawa si tatay kung hindi umatras ng patalikod. Pagpasok nila sa bahay, ang bati ng mga ito sa amin. Magandang araw, Susan. Gabi na pala. Magandang gabi sa iyo, Susan. At magandang gabi sa iyo, Lolita. Nagagalak akong magkasama-sama tayo ngayon. Lalong-lalo ka na, Lolita. Kitang-kita sa iyo ang pagbabago. Hindi ho namin alam na kayo pala ay mga aswang. Hindi lang yon, Fredo. Hindi lang kami basta aswang. Kami din ay may lahing mangkukulam. Kaya namin kayong kulamin ngayon. At mas higit kaya namin kayong aswangin. Kung ganun, tama nga yung sinasabi ng isang matanda na talagang kayo ang may gawa kung bakit nagkakandamatayan yung mga kumakain sa amin. Bakit, Fredo? Ngayon mo lang ba alam? Napakahina mo naman, Fredo. Binigyan ka na ng isang babala, ng isang matandang pakialamero. Huwag kang mag-alala, Fredo. Dahil yung nakikialam na yon ay papatayin namin. Papatayin namin na kasama kayo. Anong ibig niyong sabihin? Ang ibig kong sabihin, Fredo, ikaw, yung asawa mo, si Lolita at maging ang iyong anak ay mapapabilang sa amin upang pumatay ng mga simpleng tao. Bakit niyo ho ba ginagawa ito? Simple lang, Fredo. Dahil ang aming nakagisnan ay ganito. Utos sa amin ng aming Panginoon na gawin ito at ang kanilang mga kaluluwa ay ialay dito. Halina kayo, sumama kayo sa amin. Sakto bilog ang buwan. Ngayon ang tamang panahon ng kasukdulan ng pagsasalin ng kapangyarihan. Huwag kayong mag-alala dahil hindi lang kayo ang aming panauhing pangdangal. Lahat ng mga taong nakakain ng mga pinapakain ninyo, makakasama ninyo at lahat kayo ay sasalinan namin ng pagbabago sa inyong buhay. Anak, Al, tumakbo ka na, anak. Tumakbo ka na! Umiwas ka sa mga taong ito! Ang wika sa akin ng aking ama. Ako naman dahil sa nauunawaan ko ang mga nangyayari, agad akong tumakbo papunta doon sa aming kapitbahay. Sarado ang kanilang bahay at hindi nila ako pinagbubuksan dahil nga gabi na nung mga oras na ito. Pag alis ko sa aming bayan ay hindi ko na alam ang nangyari. Pumunta ako sa kabilang bayan kung saan nandoon ang aking mga kamag-anak. Yun ding gabing ito, sinamahan ako ng aking mga kamag-anak papunta sa bahay namin upang alamin kung ano ba ang nangyayari. Pagpunta namin sa bahay, gulat na gulat ako dahil lahat ng aming mga kagamitan wala na at sira-sira na yung iba. Maging si tatay at nanay at aling Lolita, wala na rin sila doon nung mga oras na ito. Kaya ang sabi ko sa aking mga kamag-anak, hanapin namin sila tatay, nanay at aling Lolita. Pero dahil nga madilim ang lugar, hindi namin sila mahahanap hanggang sa bumalik na lang kami sa kabilang bayan. At kinabukasan, inakala ko na nakaligtas ako sa mga ginagawa ng mga aswang na ito. Dahil sa nakaramdam ako ng matinding pananakit ng tiyan, dinala ako sa doktor. Pero kagaya ng dati ay wala silang nakita sa akin hanggang sa merong isang kumpare yung aking tito na nagsabi na dalin na sa isang albularyo
ang kanyang pamangkin. Ako yung tinutukoy ng kumpare ni Tito, Commander. Idinala nila ako sa isang albularyong babae. At sa aking pagkakatanda, Commander, ito yung matandang babae na nagbigay ng babala habang kumakain. Ang wika sa akin ito, "Amang, hindi ba ikaw yung anak ng mag-asawang Fredo at Susan?" Opo, ako po yun." "Kamusta naman ang iyong mga magulang?" "Hindi ko po alam. Kasi po, dumating po yung mag-asawang matanda po doon sa bahay kagabi." Ganun ba? Sa madaling sabi ay hindi na natin mapipigilan ang mga ito. Yung iyong nanay at tatay ay tuluyan ng magiging aswang. Saktong-sakto pa naman kagabi ay kabilugan ng buwan. Ngayon, bata, ikaw lang ang aking mapapagaling. Pagpasensyahan mo na kung hindi ako masyadong magaling sa panggagamot. Pero sisikapin ko na maalis ang iyong kinain upang maalis natin ang sumpa na ibinaon sa inyo ng dalawang matandang aswang na mangkukulam na may lahing gabunan." "Gabunan? Ano po yun?" "Ang gabunan, iho, ay may kakayahan na mangkulam at mas higit na kaya nilang mang-aswang ng mga tao. Maupo ka lang dyan, iho. Ako ang bahala sa iyo." Nakita ko yung matanda na meron siyang pinipitpit na dahon na kulay berde. Kasabay nun ay yung katas nito. Nilalagay niya sa isang langis. Nung makita ko ang langis na ito, kumontra ako dahil pamilyar sa akin yung itsura nito. Katulad lang ito ng langis na binibigay ng dalawang matanda. "Lola, saan niyo po gagamitin po yung langis po na yan? Ganyan po kasi yung langis na binibigay sa amin nung dalawang matanda po na yun." "Huwag kang mag-alala, iho. Itong langis na ito ay iba sa langis nung matanda na ibinibigay sa inyo. Huwag kang mag-alala. Nang dahil sa langis ng mga yun, ay naging ganyan ang inyong pamilya. Nang dahil din dito sa langis na ito, ay may ililigtas ko ang iyong buhay, iho. Mahiga ka lang dyan." Matapos pagsamahin ng matandang albularyo yung pinipitpit niyang dahon na kulay berde at yung langis, napansin ko na meron siyang inuusal dito. Tapos nun, ibinigay niya ito sa akin at sa pilitan na pinainom. Nung mainom ko ito, ramdam ko sa aking katawan na parabang merong naglalaban sa aking tiyan. Ramdam ko din yung bumabalot na init, kaya tagaktak ang pawis ko nung mga oras na ito. Hanggang sa nawalan ako ng malay dahil hindi na kaya ng katawan ko yung nangyayari sa loob ng aking tiyan. Kwento naman ng aking mga tito at tita, nung makatulog daw ako, yung matanda ay nagsisimula na sa pagre-ritual. Hanggang sa nakita na lang nila na merong kusang lumabas sa aking bunganga. Para daw itong isang kitikite na kulay itim. Kinuha daw ito ng matanda at saka ibinalot at inilagay sa isang bote. Ang wika daw ng matandang ito sa aking mga tito, "Aalis na ho ako. Okay na ang inyong pamangkin. Ganito na lang po ang gawin po ninyo. Simula po sa araw na ito ay huwag nyo siyang hahayaan na makipaglaro kahit kanino. Dahil alam ko, sa mga oras na ito ay alam din ng mga gabunan na yon na nakaligtas na ang bata sa itinanim nilang sumpa. Aalis na ho ako at mag-iingat kayo. Maaaring kayo din ay balikan ng aswang na mangkukulam na dalawang matanda na ito. Mag-iingat ho kayo." Pag-alis ng matandang albularyo, ginigising daw ako ni Tito pero hindi ako magising. Kahit gisingin niya raw ako nung mga oras na ito, talagang hindi ako magising at tuloy pa rin ang aking bunganga. Pero ang niluluwa ko nung mga oras na ito
ay iba na dahil para itong tubig na malapot na kulay itim at may mga kasamang mga lagas-lagas na katawan na kung susumahin ay para bang galing ito sa lagas-lagas na katawan na kiti na kulay itim. Kinabukasan, nung magising ako, agad kong hinanap ang aking mga magulang. Tinanong ko kay tito kung nasaan sila at kung nakita ba nila ang aking nanay at tatay. Kinalulungkot na sinabi sa akin ng aking mga tito na hindi na nila nahanap ang aking mga magulang. Hanggang dito lang po, Commander, ang aking sulat. Magmula po kasi nung panahon na yon hanggang sa ngayon ay hindi ko na po muli pang nakita ang aking mga magulang. Suspetsa po namin na talagang naging aswang na ang aking mga magulang. Ganun pa man, gusto ko pa rin silang makita kahit sabihin na sila ay mga aswang na. Babala ko po sa mga nakikinig po sa inyong channel. Nakagaya po sa nangyari sa amin ay huwag silang basta-basta magtitiwala sa tao kung ayaw nilang matulad po sa amin. Mahirap na. Baka mamaya makaharap sila ng aswang na gabunan at maging aswang din sila kagaya ng aking mga magulang. Sa ngayon, Commander, ay may edad na ako. Ako ay nagpapasalamat sa iyong channel dahil maibabahagi ko rito ang aking karanasan. Hindi lang ako ang nakikinig sa iyo, maging ang aking pamilya at mga apo ay nakasubscribe sa iyo. More power po sa inyong channel at mabuhay ka po, Commander. Palagi ka pong mag-iingat. Maraming salamat po. Kamusta po kayong lahat? Muli pong nagbabalik si Commander JH upang bahagian kayo ng mga kwento na galing po sa ating mga avid listener. Alam nyo, meron po akong ikukwento po sa inyo. Isang maikling kwento lang po ito. Meron po kasi akong classmate na naging engineer at naging kwento niya sa akin nung nakainuman ko siya dati. Ang sabi niya, nung madestino siya sa lugar ng, hindi ko na sasabihin kung anong probinsya na nakakahiya po kasi baka sabihin nila na sinisiraan ko ang kanilang probinsya. Nung madestino daw po siya doon, meron siyang mga nakasama na mga tao at saka kakaiba ang pakiramdam nila rito. Palagi raw siyang pinaglulutuan ng mga ito na iba't ibang klase ng pagkain. Nang dahil sa hindi niya gusto ang mga pakiramdam niya rito, talagang hindi siya kumain. Nang dahil naman po doon, nagalit daw ang mga ito. Nagtangka siyang patayin hanggang sa napansin niya yung mukha ng isa nagbago. Talaga raw nakakatakot, sabi ng aking classmate, kaya po ang payo ko po sa inyo, kagaya din po ng payo ng sender na huwag kayong basta-basta magtitiwala. Kahit sabihin pa na dyan mismo sa bahay po ninyo mangyari yon at nakakita po kayo ng bagong muka, huwag po kayong basta magtitiwala, mahirap na. Kasi po sa panahon po natin ngayon, hindi po natin masasabi na wala na pong ganyan ngayon. Ang hindi nyo po alam, ang katotohanan po niyan ay nakahalo na po sila sa atin. Baka mamaya kaharap mo na palang kumakain yung aswang na gabunan. Naku po, delikado po tayo dyan. Yun lang po ang payo ko at maraming salamat po doon po sa ating sender na si Kuya Al. Siya nga po pala, inaabangan nyo na ba yung kasunod ng Amadeo? Huwag po kayong mag-alala. Pipilitin po natin mai-upload ito maaaring bukas ng gabi. Yun po, pasensya na po kayo kung matagal po tayong walang upload. Busy rin po ang inyong lingkod. Yun lang po at maraming salamat po. Mag-iingat po kayo palagi. Goodbye!